have so much in my mind right now. Pero ang halos magpasabog ng utak ko ay nung malaman ko na totoo ang sinabi ni Jaden sa akin. Why are you obsessed about Center Point, Eliam? What is the point of you taking it? Nasa iyo na tong holdings. Ano pang kailangan mo? Tanong sa kanya ni Sabrina. I also deserve the Center Point, Rina. I worked hard for it during my younger years. Hindi po pwedeng bumagsak sa mga kamay niligan ng kumpanya. Ayokong bumagsak to gaya ng mga kumpanyang pinahawak sa kanya ni Dad. Is that it? Hindi ba dahil natatakot ka na mas pinagkakatiwalaan ng dad mo si Regan? Kaya ganon? Why does she mean by that? Nang marinig ko ulit magsalita, mas pinag-igihan ko pang pakikinig. Regan might be that arrogant, he might be selfish, pero alam nating parehong di si Regan ang dahilan kung ba't lumubog ang mga kumpanyang hinahawakan niya. It's because of you. Dahil ikaw ang nagpakalat ng mga balita noon tungkol sa mga mali nito sa kumpanya. Ikaw ang nagpabagsak sa kapatid mo, Eliam, and by acting clueless to all of the things that happened, di mo lang nila naisip na ikaw mismo ang gumawa noon. Naparunok ako na marinig ang tinuro ni Sabrina Acosta. Tumawa ng mahinang aking ama. You really know a lot about me, ha, Sabrina? I can hear the playfulness in his tone. We're best friends, Eliam. Kilalang kilala kita. Mas kilala pa kita kumpara sa pagkakakilala sa'yo ni Ariela. Kumubog ang dibdib ko nang marinig ang sinabi ni Sabrina Acosta. How could she compare herself to my mother? I can help you better than her execute your plans. Papa chuckled. I know that. Kaya nga pinakilala kitang girlfriend ko sa mga anak ko at sa pamilya ko. Soon after we finish all of this, papakasalan na kita. Mariin kong kiligat ang aking labi nang marinig yun mula sa bibig ng aking ama. Hindi ako makapaniwala sa sinabi nito. Well, dapat lang, Eliam. Di ba naman ako pa pwedeng itapon lang pagkatapos mo akong gamitin? Isa pa kahit naman mas mayaman ng mga Benitez, may laban din naman ng mga Acosta pagdating sa pera. I felt something in my stomach. Pakiramdam ko masusuka ako sa aking narinig. I can't believe that my dad is an asshole. Dali-dali ako nagtungo sa common CR na 7th floor, saka dumuwal sa sink. Sobrang sama ng loob ko sa lahat na nalaman ko. Parang bigla ayoko na lang pumasok ng trabaho. Gusto ko na lang umuwi ng Cebu kay mama at sa grandparents ko. Di ko alam kung ilang minuto ako nakayoko. Kundi pa yata dumating ang janitor sa maglilinis ng CR, di pa ako gagalaw. Miss Del Rio, ayos lang po ba kayo? Tipid na umiti ako sa middle-aged na babae na nag-aalalang tumingin sa akin. Ayos lang po. Mukhang nakakain po yata ako hindi na gusto na sikmura ako ngayong umaga. Naku, magpagaling po kayo, Miss Daniela. Marahan akong tumango dito. Saka lumabas ng banyo. Sunod-sunod ang pagdating ng mga empleyado. Kaya sumabay na ako sa mga ito para hindi halata na kanina pa ako naroon. Saktong pagdaan ko naman ang opisina ni Papa, bumukas ang pinto nito at sabay silang lumabas sa Sabrina. Nang makita nila ako, ngiti-ngiti sila na sumalubong sa akin. Napilitan akong umiti ng peke para hindi nila mahalata na may alam ako tungkol sa kanilang pinag-uusapan. Okay ka lang ba, anak? Mukha ka may sakit, namumutla ka. Sorry. Di pa kasi ako nakakapag-makeup at lipstick. Nagulat ako nang hawakan ako ni Sabrina sa balikat. Dahil sa ginawa niya, napatras ako kaagad. Bahagya rin siyang nagulat sa reaksyon ko. Gusto ko lang sabihin na mas maganda ako sa bahay pa lang nagme-makeup ka na para hindi ka na mahirapan pagdating mo dito sa trabaho. Isa pa, mas okay din na prepared ka in case na may lumapit sa'yo. At least makikita ka nilang maganda ka palagi. I don't need to be pretty all the time. All I care is about my work. I understand that you want to teach me how to become physically attractive to people. But isn't it better kung hindi lang panlabas sa maganda sa isang tao, kundi ang panloob din nito? I might be a bitch to Marina. I might be a bad person to someone. Pero yung ugali niya mas malala pa sa pinagsamang ugali namin ni Marina. Mukha lang maganda sa labas at mukhang mabait sa panloob, pero ubod naman ng pangit ang ugali. If you will excuse me. Di pa man ako nakakalayo na marinig ko siyang magsalitang muli. Your daughter is a bitch, Eliam, like her mother. Huminto ako sa paglalakad at agad humarap kay Sabrina. What did you say? Si Papay nagpalipat-lipat ang tingin sa aming dalawa. Nothing. I lightly nodded before I continued walking. Pagpasok ng aking opisina, mabilis kong inilak ito. Inis na inhagis kong bag na dala ko sa couch, saka kiniyom ang aking magkabilang kamao. May araw ka rin sa akin, Sabrina Acosta. What? You're asking me for a vacation? For what reason? Kunot noong tanong ni Papa sa akin ang aabot ko sa kanya ang letter na ginawa ko para sa hiningi kong 1 week leave sa pagtatrabaho sa kumpanya. Umugot ako na malalim, nahininga at saka tumingin diretso sa kanya. Sa totoo lang, gusto ko siyang diretsohin at sabihin na alam ko na ang lahat, kung anong tumatakbo sa kanyang isipan, lahat ng plano niya, lahat ng masasamang bagay na ginawa niya para lang siyang ituring na mabait sa lahat ng mga anak ni Lolo Raul. Nalaman ko yan sa kanyang bibig mismo.
Kaya kung meron man ako nararamdaman sa kanya ngayon, yun ay galit at sama ng loob. Di rin maalis sa isipan ko ang sinabi niya kay Sabrina Acosta. Pakakasalan niya ang babaeng yon? Gusto kong matawa. Mom is way better than her. Mom is smarter, prettier, and a whole lot more. Pero kung sa bagay, kung sino sa tingin mo makakatulong sa'yo, malamang yun ang pipiliin mo. Kagaya nila ng pagpili ni Papa kay Sabrina. I plan to tell all of this to my brother. Sumagi na rin sa isipan ko na baka nga alam niya rin ang tungkol dito. Hindi lang sinasabi sa akin, but then, innocent until proven guilty. I am the type of person who will always give the benefit of the doubt. Suddenly, I felt tired doing office works. Palagi na lang kasi ako nag-overtime tuwing weekdays. So much extra works, extra meetings, extra presentations. I feel like I needed to rest even just for 1 week. Nanatili ang pagkakakunot ng noo ni Papa habang nakatingin sa akin. May problema ka ba, anak? Are you being distracted by something or someone? I shook my head. Wala naman po, pero ang totoo po niya na namimiss ko na po si Mama. Gusto ko po siyang dalawin sa Cebu. Also, Lola Arthur called me last night. Tinatanong kung kailan daw po ako bibisita sa mansyon. Miss na raw kasi nila ako eh. I hope you give me a week to rest. I swear, after resting, I will do more job for you. And will learn more on how to give Centerpoint big profits, just like what you did in the past. He sighed heavily and nodded. Kinuha niya ang kanyang ballpen. Pinirmahan ang request letter ko. Always keep me updated, Daniela B. I nodded lightly before I turned my back at him. Chantal was shocked with my sudden decision. Agad tinanong kung maayos bang kalagayan ko o kung may problema ba ako. Siyempre, tumanggi ako. Sinabi ko lang na kahit wala ako'y pumasok siya para di siya magkaroon ng problema sa payroll niya. Kailangan niya i-consolidate ang mga papers sa kailangan kong harapin pagbalik ko. She has to organize it by date. Nang sa gayon, di ako magkraming at kabahan sa kung anong unahin kong tingnan. Pati ang ilang staff mula sa ibang opisina, nalungkot nang malaman nilang 1 week akong wala. Naku, kaya lang naman nila ako namimiss kasi ani lang mag-direct kay Papa eh. Natatawang sabi ko habang inaayos ang mga gamit ko sa bag. Hindi yan totoo, Ma'am Daniela B. Let's speak the truth here. Mas magaling ka sa papa mo despite your young age. Para bang pinanganak ka para maging isang magaling na businesswoman? Nang maisara kong aking bag, tumingin ako kay Chantal. You think so? There were times when I'm doubting my abilities, pero meron din naman mga pagkakataon na feeling ko ang dami ko na na-achieve sa buhay. Sobrang bilis lumipas ang panahon. Next year, I'll be turning 23. Marami po nagsasabi na magkaibang approach ni Sir Eliam sa trabaho. Sir Eliam is bossy and strict, pero ikaw, Ma'am Daniela, instead of making all your staff afraid of you, ikaw pa nagiging reason kung bakit masaya silang pumapasok sa trabaho nila. And most of all, generous ka pa sa amin. We never felt abused. We never felt that you're trying to be superior over us. Ang gusto mo lang magtrabaho kami ng maayos. Ngumiti ako sa sinabi ni Chantal. I swear, dadalhin kita sa Centerpoint. Hindi po pwedeng maiwan ka dito. Sa galing mo magsalita, mag-explain, pakiramdam ko sa ating dalawa, ikaw ang boss. Nagtawanan kaming dalawa ni Chantal. Kapag hindi ako gaanong busy, sa kotse ko siya sumasakay para hindi na siya gumastos ng pamasahe kapag uuwi siya. Ingat po sa biyahe, Ma'am Daniela. Ani Chantal pagkababa niya ng sasakyan ko. Kumaway ako sa kanya bago isinara ang bintana ng aking sasakyan. Na makauwi agad kong tinawagan si Mama. Sinabing bukas uuwi ako ng Cebu. I can feel the happiness in the tone of her voice. Agad niyang binalita kay na Grandad at kalmang sinabi ko sa kanya. Kaya naman pati yung dalawa ay labis na excitement sa pag-uwi ko. Uuwi ka raw ng Cebu? Tarong ni Kuya na maabutan niya ako nagtitimpla ng kape sa kusina. Marahang tango lang ang tayong naging sagot ko. Pinayagan ka ni Papa? Oh, bakit? He shrugged. I don't know. Honestly, nakakapanibago. It is rare for him to do that. My forehead grazed. Paano mo nasabi, Kuya? I don't know. It's kind of weird. Bakit kanya papayagan magbakasyon? You should have been drowning yourself from work and learning so many things all at once. Mahina akong tumawa. Dahil ipapahawak sa akin ni Lolong Centerpoint, gusto mong ludurin ang sarili ko sa trabaho? Para mo na rin sinabi na mamatay na lang ako. Kuya, I might be dreaming of handling Centerpoint, pero sa tingin ko hindi ako ganun ka-obsessed. Para ako mismo magpahirap sa sarili ko. Naniniwala ko sa kasabihang, kung para sa'yo, ibibigay sa'yo. Kung hindi naman para sa akin, baka kailangan ko pa mas mag-effort para makuha ang bagay na yon. He nods. I believe you deserve the Centerpoint, Daniela. You do? Lumapit sa akin si Kuya. Yes, I do believe you, more than anyone else. We ate dinner together. Nagkwentuhan. Nabanggit ko sa kanya na baka sa sunod na linggo, lilipat na ako ng condo unit. Nakanap na kasi ako ng lugar na sa tingin ko, maayos para sa akin. Isa sa mga friends ni Mama nag-recommend sa akin na doon, pumili ng titirahan sa building na yon.
Don't worry, kuya. Di ko naman kukunin ang mga gamit ko rito eh. I will let it stay here para kapag gusto ko dito ako umuwi, di na ako mahirapan magdala ng damit. Don't worry. You know I'll be right here. You're back to support you. I booked an early trip the next day. Kung nung pumunta ako ng Siargao sa ferry ako sumakay, ngayong babae ako ng Cebu, pinili ko mag-eroplano para mabilis ako makarating doon. Wala akong dalang maleta. Sabi sa akin ni Mama marami daw damit sa kwarto ko sa mansyon at magiging pahirap lang sa biyahe kung magdadala pa ako ng bagahe. Kaya isang backpack lang ang dala ko na naglalaman ng mga importanteng gamit gaya ng laptop, tablet, wallet at iba pa. I plan to check emails while I'm on the plane para hindi ako mahuli sa mga gawain. Nang lumabas ako sa arrival area ng Mactan Cebu International Airport, nakita ko agad si Mama na kumakaway sa hindi kalayuan. Kumaway din ako sa kanya kaya naman napalingon sa amin ang ilang mga taong naroon. Nagkaroon ng komosyon na makilala ng mga ito si Mama. Bawat isa humingi ng autograph niya na siya namang pinagbigyan niya. Kaya ang ending, nauna pa ako sa kanyang sumakay sa dala niyang sasakyan. Do you want me to drive? Talong ko na makitang may namasahe niyang kanyang kamay. You sure you can do it? Tumaas ang kilay ko. You don't trust me? That hurts, just so you know. She just chuckled. That's not what I meant, young lady. I just want to know if you're okay driving. Alam ko na pagod ka rin sa biyahe. I almost rolled my eyes when I heard what she said. Honestly, umupo lang naman ako sa biyahe. Wala akong ganang ginawa bukod sa pag-check ng mga files sa laptop. Di naman yun nakakapagod. Samantalang siya pumirma ng ilang beses. Nakipagkamay sa mga tao. Daig pang celebrity. Interacting with other people. Seemed tiring. Habang nasa biyahe kami, nakatingin lang sa akin si Mama. Siya nga pala, sabi ni Kuya next month, siya naman daw dadalo dito ma. Gusto niya nga sana sumama ang kaso, marami siyang ginagawa sa ospital. She smiled at me. Alam mo anak, kahit di kami gaano nakakapag-usap ng taong nagpalaki sa'yo at nag-aruga, malaki pa rin ang pasasalamat ko sa kanya na pinalaki kanya ng maayos. Bigla ako natahimik na maalala ko si Miss Martha. I grew up thinking that she is my mom. Mabait siya, maalaga, kaya nga buong akala ko anak niya ako. Kung di niya lang siguro ako kinulong sa bahay at itinago sa mga taong mahal ko sa buhay siguro, maayos pa rin ang samahan naming dalawa. Hindi mo ba siya namimiss? I rarely think of her, ma. Masyado kasi ako maraming iniisip. Nabanggit na po ba sa inyo ni Papa na nagdesisyon si Lolo Raul na ako ang pansamantalang mamamahala ng Center Point sa loob ng 6 buwan at ay magsisimula sa susunod na buwan? Gulat na tumingin sa akin si Mama. Her mouth is half open. Really? Sinabi yun sa'yo ng lolo mo? Opo. Sa harap ni Papa, Kuya, Lara, Tito Reagan, maging ang bagong girlfriend ni Papa na si Sabrina. Nang marinig ni Mama, ang pangalan ni Sabrina Acosta ay bigla siyang tumahimik. You know her, don't you? Isang tipid ng ngiti ang binigay sa akin ng aking ina. Of course I do. They were friends since they were in high school. I'm glad they ended up being together. Bahagyang umangat ang kilay ko. She really thinks the both of them will end up together? Not a chance. I might be a Del Rio, but I'm also a Benitez. I'll protect my mother when I need it to. I will destroy the people who hurt the people I love. Pagdating ko sa mansyon, sinilubong ako ng mga helper para kunin ang mga gamit ko. Nasa living room na nakaabang sina Lolo at Lola, maging si Nana. Nagmano ako at saka yumakap sa mga to. Bakas ang pagkatuwa sa kanilang mga mukha. Nagpahanda ako ng ilang maraming pagkain para sa iyo, Apo. Mabuti na lang naisip ko yon. Tingnan mo nga yung katawan mo. Namamayad ka na sa sobrang pagtatrabaho mo niyan sa kumpanya ng ama mo. Para hindi ka na yata nagpapahinga eh. Ngumiti ako kay Lolo. Inawakan ng kami nito at tinadikan ng likuran. Lolo siya nga po pala. Nagdesisyon si Lolo Raul na ako munang humawak ng Center Point sa sunod na 6 na buwan. Bahagyang nanlaki ang kanyang mata. Talaga, Apo? Natutuwang malaman ng tungkol dyan. Kung pinagkatiwalaan ka ni Raul sa kanyang negosyo, tingin ko'y magiging ligtas sa kamay mong shipping lines na ipinundar ko para sa ating pamilya. Tatanggapin mo naman siguro ang shipping lines bilang responsibilidad mo, hindi ba, Daniela? Wala naman ako magagawa tungkol doon. Kaysa mapunta sa iba, sa tingin ko'y mas lalago ang negosyo ni Lolo Arthur kapag akong humawak nun. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Gabby. Kung sana lang nagkaroon ng interes si Aaron pagdating sa negosyo, edi sana may katuwang ka. Hayaan na po natin i-pursue ni Kuya ang passion niya. Ayaw niyo po ba nun? May doktor sa pamilya natin. Tumawa na mahina si Lolo at Lola. Hay nako, mas mabuti pa kung pumunta tayo ng kusina para makakain itong si Daniela. Nakaalalay ang kani-kaniyang nurse ng dalawang matanda sa kanila. Imbes na ito mga pagkain ni ng Lolo at Lola, ako naman nag-asikaso sa dalawa. Nakaupo ko sa pagitan nila at salit-salitan silang pinapakain. Si Mama na may nakatingin lang sa akin sa kabilang bahagi ng mesa.
Di ka ba nahihirapan sa ginagawa mo, apo? Umiling ako. Minsan ko lang mo naman po kayo asikasuhin eh. Isa pa, madalang naman po akong dumalaw dito. Kung pwede nga po, dito na lang ako eh. Bahagyang kumurot ang noo ni mama. Bakit anak? May problema ka ba sa Maynila? Agad akong umiling. Wala po. Nakakaramdam lang po ako ng burnout paminsan-minsan. Apo, dapat hindi ka palagi nag-overtime. Magpahinga ka rin. Kapag tumatawag ang kuya mo sa amin, palagi ka namin kinukumusta. Ang sinasabi, palaging gabi ka na raw umuwi. At maaga kong pumasok sa trabaho. Di nakakabuti yun sa kalusugan mo, iha. Tumango ako at ngumiti. Opo, hayaan niyo po sa susunod, di na po ako magpapagabi masyado. Noong mga panahong yon, kaya ako nagpapagabi para wala akong madatang trabaho kinaamagahan. Isa pa, mas nakikita ni Papa ang progress ko sa ganung paraan. Pagkatapos kumain, niyaya ko ni Mama tungo sa hardin. Sigurado ka bang okay ka lang anak? Tanong agad sa akin ni Mama pagkaupo ko sa upuan kaharap ng kanya. I can't help but to admire this place. Puro halaman at puno sa paligid. Ang sa kabilang area naman ay gulayan na panatili ang pag-aalaga. Itong lugar na maganda para kina lolo. Nakakatuwang naisip lang gawin to. The more they stay in a place like this, the more their heart will improve. Anak? Ma, syempre naman no, okay lang po ako. I said. You're lying to me, Daniela. I'm your mother. Kahit sabihin natin matagal tayong dalawang di nagkasama, kilala pa rin kita. Alam ko kung kailan ka nagsasabi ng totoo at kung kailan hindi. Humugot ako ng malayang hininga. Tumitig kay mama. Ikaw rin naman ma. Nagsinungaling ka sa akin nung sinabi mo kung okay ka nung malaman may relasyon si Papa at ang best friend niyang si Sabrina. Natigilan si mama sa sinabi ko. No, sinabi mong okay ka? Hindi ako naniwala doon, ma. I can hear it in your voice. I can feel it. Kasi ako rin naman eh. Kasi hindi ko rin matanggap nung una. Si kuya naman, walang pakialam. You know, at first I had the plan to separate the two of them, Papa and her. Gabi? Saan ni mama? But you know, ma, I realized hindi sapat na paghiwalayin lang sila. Papa becomes someone I feel like I did not know anymore. He suddenly became the greedy person I never thought he'd turned out. I will be the one to wake him up from his dream. Matagal tumitig sa mga mata ko si Mama. What do you mean, he became greedy? Is this about his plan to acquire the center point? Nanlaki ang mata ko na marinig ang sinabi ni Mama. So you knew about this? A little. Bata pa lang ng kuya mo, yun ang goal niya. He doesn't want Reagan to get the center point dahil tingin niya hindi yun tama. He's the one who worked hard for it. Hindi naman kasalanan dito Reagan kung kinakonsider pa rin siya ni Lolo na magmana ng negosyo. I'm sure hindi lang kung di pinabagsak ni Papa ang kumpanya ni Tito. Baka isa rin siya sa mga magagaling na negosyante sa bansa. What? What do you mean about it, anak? Yun naman yata ang hindi magagawa ng papa mo. I scoffed a little. I heard from Sabrina Acosta when they're talking early in the morning sa opisina mismo ni Papa. I heard his plan. Once na hinawakan ko ng center point, wala na siyang plano pa na ibalik pa to sa pagkakahawak ni Lara at Tito Reagan. He plans to acquire the CP through me. Gagamitin lang ako ni Papa. It took me a week to think about it. I'll continue playing the role he wants me to play but along the way, I'll change my own route. Malungkot at tingin ang binigay sa akin ni Mama. I don't know what to say, anak. It must be really hard for you, Ma. Lalo na't may planong pakasalan ni Papa si Sabrina. Nakita ko ang pagbagsak ng balikat ng aking ina. Kahit subukan pa niyang umiti sa harapan ko, alam ko sa sarili ko na nasasaktan siya. But you know, Ma, I think what Papa did to me was the most painful. Alam ko ng rason kung bakit nakipaghiwalay sa akin si Jacob. He was threatened by him or else sisiraan niya negosyong pinaghirapan itong itayo. Nalaman ko rin yun sa kanya mismo. Nasaktan ako at pakiramdam ko nun. Mababaliw ako. Ilang beses kong sinisisi si Jacob pero yun pala, ang may kasalanan ay walang iba kung hindi ang sarili kong ama.